Hi guys, what's up? Welcome back Super Samurai. Bagong gupit ako. Well, hindi kami nag-champion. So, yung promise ko sa self ko na magpapagupit ako pag naka-champion kami. About 50% na hindi ko tinupad. Pero, I have a feeling na this year, makukuha namin yung championship. So, in advance ko lang. So, yun. Anyway, it's not about that yung about sa video na to. Today is my performance review sa Luka 3, Jordan Luka 3. So, twice ko na siya nagamit. Actually, 3 times na. Yung second time, kaya lang maiksi lang kasi oras na naglaro ako nung championship nung 2 days league. So, hindi ko siya kinount as na totaling ginamit. So, today ginamit ko siya second time, pick-up game. Different basketball court. So, ayun. Almost the same as first na ginamit ko. Then, first things first, yung traction. Traction, solid. Right from the get-go. Pagkasuot nyo ng unang beses, maganda. Parang hindi nyo na, kumbaga sa ano, hindi nyo na kailangan i-break in. Maganda yung traction niya. Although, ang problema sa traction niya is, ang dali siyang kapitan ng dumi, alikabok, etc. So, yun. Kung mag-Luka 3 kayo, well, kailangan nyo ng yung sticky na pang sa sneakers para matanggal lang yung mga dumi na to. Pero overall, maganda yung traction niya. Like, hindi sobrang kapit tulad ng Carry 11. Kasi yung Carry 11 sobrang kapit. Minsan parang madadapa na ako sa sobrang kapit niya. So ito, it's like swak lang sa sa traction. Well, yung grade ko sa traction nito, I can go 9.5. So yun. Next is cushion. Cushion, well, very similar siya sa Luka 2, yung cushioning setup niya. So, pero pag pinagkumpara yung Luka 2 and Jordan Luka 3, mas maganda yung cushion setup nito. Mas malambot to. Unlike dun sa 2, napakatigas niya. Umpisa pa lang, like, kailangan mo siyang gamitin ng maraming beses para lang maging komportable kayo. So, yun. About sa cushioning setup niya, responsive naman. Similar siya sa 2 and Jordan Luka 1 na cushioning setup. Yun. Cushioning setup, I can go about 8.5 to 9. Maybe 8.5. Then next is paddings. Yung paddings niya, well, very much more comfortable compared sa Jordan Luka 2. Yun, mas marami siyang paddings and then mas maumbok yung paddings niya. Like, it really helps lalo sa heel or sa sako. Tama ba? Sa sakong. Hindi ko dun sakong. Basta yun. Kasi di ba minsan yung mga low cut, lalo pag maluwag sa atin yung sapatos na konti, parang feeling mo matatanggal, parang matatanggal yung paa mo sa So, dahil sa makapal yung paddings niya and maganda yung forte ng paddings niya, like, parang ganun. Parang hinaharang niya yung sakong na lumabas sa sapatos. Kaya maganda yung setup ng paddings niya. So yun, paddings I can go about 9 to 9.5 then. And then next is lace. Lace niya, well, hindi siya similar sa Luka 2 or Luka 1. Mas maganda yung lace niya compare sa 1, Jordan Luka 1 and 2. Pero pag gagamitin niyo siya, make sure na mag-double lace kayo kasi madali matanggal din. Yun. And then, overall design ng sapatos, medyo bulky siya compare sa
yun nga, Luka 1 ito, bulky siya. Then, may mga unnecessary designs na tulad nitong ISO plate na to na hindi advisable kasi di ba yung ganitong mga plastic na material is nagagasgas then or natutuklap ganun. So yung ganyan, matutuklap siya then ang pangit na niya tignan pag na like may ilang ka na gamitin. So yun, ano pa ba? Color, this is the bird colored na colorway, yung name niya. So maganda naman. For me, it's an okay. Pero mas maganda yung white neto, yung photo finish yata yung pangalan ng colorway na yun. So, this colorway, parang ganun lang. Like, hindi siya masyadong pansinin. Hindi siya, it's like, parang it's an okay shoes lang. Yung color neto. So, marami pa naman lalabas ng kulay nito. For sure, may mas magaganda pang kulay. Then, dito may embossed na number 77. And dito, may 2 stripes na pwede mo pang pagkamalang minsan Adidas. So yun, pag nalito-lito ka, like, unang tingin mo parang mapagkakamalang mo Adidas. And like always, yung logo ni Luka sa tang na 77 din na baliktaran. Other side, Jordan logo. So yun, overall performance-wise, I can go 8.5 to 9. That's the maximum I can go with sa overall performance niya. And overall design, it's too bulky. Pero maganda siya sa summer. And casual, siguro I think I can go 7.5 or maybe 8. Hindi siya ganun kaganda for casual. So it's not for me it's not an double-edged type ng shoes na or 2-in-1 na pwede mong gamitin sa basketball and for casual. Then about sa material niya, kung gusto niyo talaga alamin yung mga material na ginamit, pwede niyo naman sa i-google. Then dito may tag na made with at least 20% recycled content. So hindi ko alam kung ano yung mga recycled content na yun. So, yun yung something new na ginamit sa Jordan Luka 2. So, well, maybe it's good or bad. I don't know. I'm not sure. Pero overall for me, it's a solid performer sa basketball. So, yeah. But if kung tatanungin niyo ako sa recommendation, kung gusto niyo mag-Luka, the best Jordan Luka shoes as of now is still, for me, is Jordan Luka 1. So, ayun, kasi, for me, perfect yung Jordan Luka 1 kasi it's not bulky, it's super light, and maganda yung traction. So, and for casual, napakaganda niya rin gamitin. So, compared sa 1 and 2 is, for me, Jordan Luka 1 is the best still na signature shoes ni Luka. So yun, yeah, that's about it. So thank you for watching. Sorry, late na upload ko kasi yun nga, once a week na ako nakapag-basketball. So at least twice ko ginagamit yung sapatos para mabigyan ko talaga ng accurate as possible na kaya kong ibigay and most honest grade or opinion sa sapatos. Kasi syempre, minsan may mga sapatos na pag unang gamit mo parang hindi ka na kontento, na-disappoint ka or what. So, I'm giving it as chance para malaman ko talaga kung it's a solid performer or not. Yun, anyway, wala nga pala si Ash. Ganda sa room kasi sobrang init today. So, hindi ko siya pinalalabas ng kwarto ng air. Hindi siya. Masyado makapal kasi yung fur niya. Kaya, I don't want him to suffer yung init. Dahil baka
Kasi ang mga cats ay hindi sila masyadong mahilig uminom ng water. So today, andito si Bucky. He's my American Bully. He's a standard size. Hindi lang siya makita sa view. Pero I'll try to show him to you guys. So, see him there. Nagkakalat eh. Hi, Bucky. Bucky, say hi to my viewers. Konti ha. There he is. He's playing with that and so. Hi, Bucky. So yeah, that's about it na aking performance review ko sa Thailand Visa 3. So, thanks for watching. Bye.